Ipabasa mo na yan kay Kuya Maki. Dito sa Pabasa Naman, the podcast. Hinagkan kita sa una nating pagkikita. Kaso, bakit sa ganitong paraan? Hi Kuya Maki, si Kirby ito. Gusto ko lang ipabasa itong kwento na hanggang ngayon, hindi ko pa din makakalimutan. It turned my life. Grabe. By the way, hindi ko yan tunay na pangalan na. I'm living at Cebu and I am 22 years old right now. Yung isi-share ko ay nangyari sa akin noong ako ay 19 years old pa lang. Uunahan ko na kayo. I am a bisexual person. I met an online person named Kyle. Mas older lang ng ilang buwan pero 20 na siya that time. While me, I was turning 20 pa lang. So, as in hindi magkalayo yung edad namin. From Manila siya. And ako nga, from Cebu. Sobrang magkalayo namin. So, ayun, gusto ko lang iparating sa kanya to since ang tagal na naming hindi nagkausap. Naaalala mo, we met through an online app wherein pwede ka makipagkumustahan sa mga kung kani-kanino. Hindi ko na lang siguro babanggitin yung app. That time, wala lang. Gusto ko lang talagang maghanap ng kausap. Pero ayokong mag-entertain ng sobrang tagal. Tsaka, alam mo yun, trip ko lang talaga yun that time. Bored na bored ako nun sa bahay. Hanggang sa nakatagpo ako nitong napakaingay na taong nagngangalang Kyle. Ang ingay mo sobra. Naririndi ako. Grabe. I was about to press next pero pinigilan mo ako. May challenge tayong gagawin, sabi mo. Isip-isip ko nun, kapal naman ang mukha nito. Kala niya matatalo niya ako. Ang dami ko kayang bala. Kung sino daw unang matawa, matatalo. Kung sino daw unang matawa, matatalo. At kailangan magkwento ng kahit anong pangyayari sa buhay niya. Actually, ang lugi ko that time kasi palagi ako yung talo. Kainis pero wala eh. Ako itong honestly nadala sa'yo. Tawang-tawa ako sa'yo palagi. Ang comfortable mong kausap. Nakakatuwa, nakakatawa bumanat. Ang dami ko nakalimutan mga problema during that night. Yung gulo dito sa bahay, tapos a month ago lang nung nabroken ako. Nakalimutan ko yun sa mga sandaling yun. Fast forward, napadalas na yung pagkakatagpo natin sa app na yun. Kaya naparami na rin yung pinagkukwentuhan natin. Very nagkakatugma din yung mga pananaw natin sa buhay since parehas tayong middle child. Hindi napapansin sa bahay. At usually, puro pressure pa dahil, alam mo yun, middle child nga. At yung natatanggap dahil sa halos parehas yung family background natin. Traditional type masyado. Kaya nga patagwa ako gumagamit ng mga online apps para hindi nila malaman na dahil tiyak pagagalitan ako ng mga yun at hindi pa ako pagagamitin ng cellphone siguro kung nalaman nila. Tas ikaw ang lagi mo namang rant ay yung pagiging strict ng parents mo. Sa totoo lang, sobrang bigat ng kalagayan mo kasi ultimo pati mga sarili mong desisyon pinakikialaman nila for you. Pero alam mo, aaminin ko, kahit madalas na tayo nagkakausap, for me, parang wala lang lahat yun. Oo, masaya ka ka-bonding pero kapag usapang personal na problema mo na, medyo napipilitan na akong kausapin ka.
Ultimo, sarili ko ang problema, di ko masolusyonan. Tsaka, ayoko maging attached kasi baka mamaya mapunta na naman sa level na ma-attach tayo. Again, gusto ko lang talaga ng kausap. Hindi pa ako ready that time. Pero, ewan ko, one night, sa sobrang lungkot ko, dahil kakaisip sa recent breakup ko, naalala mo bigla nung napa-open ako sa'yo. Like, yeah, di pa tayo totally magkakilala. Pero siguro, ang naisip ko na lang that time, basta may mapag-sharean ako para makagaan sa problemang dinadala ko. Ang stressful kasi ng recent relationship ko. Ikaw ba naman magkaroon ng ex-jowa na pinag-aaguan palagi sa eskwelahan? Kaso ayoko nang nai-stress na ako kaya we decided na mag-break na lang. Pero sa totoo lang, labag sa loob ko yun yung pag-break up namin. At iniyak ko yun lahat sa'yo, Kyle. Magka-video call tayo nun, di ba? Remember? Tas ayun, feeling ko dahil doon mas naging open tayo lalo sa isa't isa hanggang sa mawala na tayo ng pag-uusapan. Kaya nung tumagal, medyo tinamad na din ulit ako makipag-usap sa'yo. Pero ikaw, sige, chat pa din ng chat. Ang kulit, grabe. Ang telok mo talaga. Kaya minsan nire-replyan na lang din kita. Pero grabe, ikaw tong palaging nangungumusta sa akin constantly. Even my real friends, or even my real world friends na kakilala ko in person, hindi naman ganyan kalala mangumusta. Pero ewan ko ano bang meron sa'yo. Pero may times na 2 weeks akong naging busy sa school dahil patapos na ang klase. At ni isang chat, wala na ako natanggap sa'yo. Expected ko magchat-chat ka at mapupuno yung inbox ko. Nagtaka tuloy ako. Tinry rin kitang hanapin doon sa app kung saan tayo nagkakilala pero nakalagay inactive. Naisip ko siguro busy rin to or maybe napagalitan na naman at na-grounded. Noong una binaliwala ko yun. Hanggang sa nag-isang buwan at wala pa din talaga. Then one time, may tumatawag sa aking unknown number. Nung pagkasagot ko, ang bungad nito ay, ikaw po ba yung kakilala ni Kyle na si Kirby? Friend mo pala yun na si Fred. Nagtaka tuloy ako kung anong meron. Sabi niya, may pinapasabi lang kasi si Kyle sa'yo. Mahal na mahal ka daw niya. Sabi ko, teka, bakit parang ang random? Sa totoo lang, kinakabahan na ako nun dahil feeling ko may kakaiba. At ayun na nga. Kinuwento ng friend mo na nasa ospital ka ngayon. May stage 3 na daw itong brain cancer mo. At base sa findings, papunta na ito sa last stage. Alam mo, sa totoo lang, lungkot lang dapat yung nararamdaman ko nun at simpatya dahil syempre, naging kaibigan na rin kita eh. Pero parang sakit at lumbay yung naramdaman ko that time. At tama nga, minahal niya pala talaga ako. Sabi ko na eh. Ito pa, sa totoo, never akong nag-effort para sa isang tao na di ko naman ganun pang kakilala pero iba siya. Naisip ko agad yung ipon ko na sana gagastusin ko sa mga personal matters ko. Inilaan ko para puntahan ka sa Manila. Buti medyo mura yung lipad papunta that time kaya ginawa ko na. Gutom?
Di ko na ata naalala kumain dahil nandun yung pananabik na makita kita for the first time. Pagod, mas nangibabaw yung pag-aalala ko. Magkikita pa kaya tayo? Gustong gusto kitang makita niyan. By the way, nagsinungaling na lang ako sa magulang ko na may event kami sa Manila para sa finals namin, kaya ayun, nakatungtong ako ng Maynila. At ayun, nakarating na ako ng ospital na pinagtutuluyan niya. Nakasalubong ko agad yung mga kamag-anak mo. Ikaw ba yung Kirby? Nanay mo pala yung nagtanong. Schoolmate ka daw ng anak ko sabi niya, hinahanap ka. Sabi ko na lang, opo, ako nga po. Kasi alam kong madalang ka lang namang mag-open sa mga magulang mo at patago madalas yung mga gawain mo. Habang nagpapahinga ka, nag-usap kami ng friend mo na si Fred. Grabe. Kinuwento niya lahat. Hindi ko alam na yung mga ginagawa ko para sa'yo. Yung pakikinig ko, yung pagdamay ko sa'yo sa mga rant mong hindi maubos-ubos. Pinarealize mo sa akin na ang importante ko palang tao. At narealize ko na yung simpleng pakikinig ng taong nangangailangan ay sapat na para makapagpagaan ng loob ng isang tao. Grabe, pinaiyak mo ko all throughout that day. After namin mapag-usapan lahat ng tungkol sa'yo, nakita kong parang nagising ka kaya tinry kong pumasok ng room mo. Grabe. Hinang-hina ka na. Ang payat-payat mo na rin. Pero grabe, kinakaya mo pa din. Ang lakas-lakas mo talagang tao. Hanga ako sa'yo. Niyakap kita kahit alam kong bawal. Yakap ng pasasalamat at ng paraan ng pagsabi sa'yo na nandito ako para sa'yo. Hinagkan kita sa una nating pagkikita pero bakit sa ganitong paraan? Alam ko napapaisip yung mga magulang mo bakit kita niyakap. Pero sige, yayakapin lang kita. Kita ko nga sa mga mata mo na yung saya nandyan kahit hindi ka makapagsalita. Oo, sasamahan kita para gumaling ka na. Nag-usap pa tayo ng mga bagay-bagay na naputol nung di na tayo nagka-contact. Yung mga niyayabang mo sa akin na award mo. Tsaka yung crush mo na niyayabang mo sa akin. Alam mo, naguguluhan din ako sa'yo pero ramdam ko kino-cover mo lang yun kasi torpe ka diba? So ayun, nagstay ako. Tinulungan ko ang mga kamag-anak mo sa pag-aasikaso sa'yo. Wala na akong pasok nun kaya go lang. May ilang weeks pa naman ako para bumalik ulit sa amin. Kaso wala pang ilang linggo. Ang daya mo. Bumaba lang akong saglit para maghugas ng pinagkainan natin. Kaso napansin ko may nagkakagulo na. Hindi ko tinapos yung paghuhugas ko ng pinggan para tingnan at ayun, papunta sa room mo. Alam mo that time, imbis na puntahan kita, lumabas na lang ako ng ospital. Putya, hindi ko kaya. Tumingala ako sa langit. Kinausap ko si Lord. Kahit mukha na akong ewan that time sa labas, sinisi ko siya nun. Lord, mahal ko na siya Ngayon na nga lang kami nagkita.
Bakit ngayon mo din kinuha? Ano to? Nantitrip ka ba? Hindi ko alam kung bakit nasabi ko yung mga katagang yon habang kinakausap ko si Lord. At bakit hindi ko yun sinabi sa'yo nung buhay ka pa? Kahit nung mga huling sandali nating pag-uusap. Ilang buwan at umabot ang taon na sinisi ko yung sarili ko after lahat ng yon, Kuya Maki. Grabe. Kung hindi ko na lang sana tinago yung mga nararamdaman ko kahit sa mga huling sandali ng buhay niya, di sana narinig niya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya yung mga katagang, mahal din kita. Alam mo, miss na nga kita ngayon. Nasaan ka ba? Sana magparamdam ka naman sa akin kahit isang beses lang ulit. Miss ko na yung mga chat natin eh. Kaso tuwing binabalikan ko, nawawalan ako ng pag-asa. Kasi wala na. At alam kong hindi mo pipiliing magparamdam para makamove on na ulit ako. Lagi mo na lang akong pinasasaya. Ayaw mo akong nalulungkot. Kaya lang mas lalo ako nalulungkot eh. Alam mo ba, sa totoo lang, up until now, ayoko na muna kumilala ng kahit sino. Kahit pa friendships yan, pass muna siguro. Sapat na muna siguro yung mga tao sa paligid ko dahil kahit papano, supportive naman sila. Alam mo, Kuya Maki, hindi ko pa din alam kung hanggang kailan, pero sa tuwing makakakilala ako ng mga bagong tao, wala akong maramdaman. Siya at siya pa din talaga yung hinahanap ko. Hanggang dito na lang siguro at mag-a-update na lang ako, Kuya Maki, kung anong mangyayari sa buhay ko sa susunod. Hopefully, mag-heal. Pero ngayon, hindi ko pa talaga kaya. Ako pala ulit si Kirby at salamat sa pagbasa, Kuya Maki. Ito ang Pabasa Naman, the podcast. Pabasa naman. Kasama si Kuya Maki. Napapanood sa YouTube at napapakinggan sa Spotify, Google Podcast at Anchor.fm. Diyos ko. Muntik pa akong kumuha ng tissue, buti na lang napigilan natin. Ay, nako. Ang bigat-bigat ho, no?
binabasa ko to nung pagkatanggap ko. Actually, ngayong August lang natanggap ko to dahil August lang naman tayo nagsabi na pwede nang mag-send. Nagulat ako actually. Sabi ko, ang haba. Wala naman nagsisend sa akin ng mahabang kwento dati. Yung mga dati nating podcast, di ba? Tapos nung binasa ko, putik. Tinapat pa nung broken pa. Sabi ko, walang ya. Ang ano talaga, ang bigat. Doon ko na-realize na yung brokenness ko, walang binatbat sa brokenness nitong taong to. Grabe. Dito nyo napatunayan no, na ang online friendships, ang online relationships ay may sense na po. Lalo na nung pandemic, lumala to yung online friendships. Pandemic to feeling ko kasi kailan lang to 22 siya ngayon, 19, 20 sila, di ba? At sa napakinggan natin, sobrang fruitful nung nangyari, no? Hindi mo sukat akalain na, alam mo yun, trip lang yung pag-i-scroll nila sa app na yun. Iniisip ko pa din kung anong app yun no? Hanggang sa ganito, 'di ba? Si Kirby, no? Alam mo, Kirby, gusto ko kitang yakapin ngayon at gusto kong sabihin na ang hirap nung unexpected feelings, no? Kasi sa totoo lang, 'di ba, inamin mo namang una wala ka naman talagang paki dun sa tao. Nadala ka lang siguro kasi nakakatuwa siya, ganyan. Hanggang sa nag-open up siya sa'yo ng buhay niya. Naging komportable kayo sa isa't isa at alam mo yun, sa maikling panahong yun, ang dami niyong nabuong samahan na siguro hindi nyo nagagawa sa mga kakilala nyo in real life, in real world. Pansin ko ang iyong pagsisisi dito dahil sa mga nangyari, no? Alam mo, sa totoo lang, yung sinasabi mo na hindi mo nasabi sa kanya yung mga salitang mahal din kita, nagkakamali ka dun Nagkakamali ka dun. Nung moment pa lang na bago kayo magkita, yung effort mo na sabi mo hindi mo ginagawa yun sa ibang tao, na pupunta ka ng isang lugar, no? Pupuntahan mo yung tao kasi kailangan ka niya. At yung moment na pinuntahan mo siya sa mga huling panahon niya o sa mga huling sandali niya dito, yun na yun. Actions are louder than words. Yun lang yung masasabi ko. Kaya no, mga tagapakinig natin ngayon, no, isipin nyo yung tipong
nawalan ka ng friend or ng kakilala, or in a worst case, kasintahan mo. Tapos try mong balikan yung convo nyo o yung huli nyong moments. No? Di ba maluluha ka, no? Kahit hindi siya nangyari sa'yo. Yan ang power ng memories. Kaya, please guys, hanggat meron tayong mga bagay na pwede nating buuin, lalo na yung memories, no? Gawin natin kasi mahirap po yung kunin sa taong alam mo yun, alam mong compatible ka. Kasi minsan lang tayo makahanap ng taong compatible sa atin. Yung komportable tayo, yung feeling natin safe space natin yung taong yun. Napakabihira nun. At sa kanilang dalawa, kay Kirby at Kurt, kay Kirby at Kyle, no? Siguro noong una hindi nyo lang ma-realize na compatible kayo, pero the moment na nagsha-sharean kayo, komportable kayong magbigayan ng mga malalalang sikreto at malalalang mangyayari sa buhay nyo. I think sign na yun na comfort zone nyo ang isa't isa. Comfort space nyo ang isa't isa. Safe space nyo ang isa't isa. Again, Kirby, wag mo sisihin ang sarili mo. You did great, actually. You did great, no? Isinantabi mo yung personal mong ipon para sa kanya. Isang paraan na yun na pagpapakita na sobra mo siyang pinahalagahan. And feeling ko nga inaantay ka lang niya eh. Biruin mo, ang tagal-tagal na pala niyang naka-confine. Ang tagal na pala niyang nakahilata. Mag-iisang buwan na. Nung nagkita kayo, ayan na. Sobrang naging special ka sa kanya, Kirby. Siguro yun ang mas isipin mo, no? Na minsan sa buhay mo, maiyak pa tayo nito pero wag naman sana. Minsan sa buhay mo, merong taong pinahalagaan ka ng sobra, pinahalagaan ka ng malala, binigyan ka ng pagtingin na higit pa sa inaasahan mo. Kaya po sa mga may kaparehas na sitwasyon, yakap po sa inyong lahat, no? At sa mga tao dyan na hindi man namatayan, no? Pero hindi pa din pinagtatagpo ng tadhana o hindi na pinagtagpo ulit, hindi na ulit nagkita, no? Halos parehas lang sa totoo lang, no? Pahalagahan natin yung mga memories. Yan yung magkikip talaga sa puso natin. Yung tao mawawala talaga sa totoo lang. At hindi natin yun alam. Hindi natin yun alam. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Hindi natin yun alam. Diba? Nakakatakot, pwedeng nakakakaba, no? At totoo yun, nakakakaba talaga yun. Pero mas okay na yung ready tayo na
Yung memories yun ang mas i-cherish natin. Kasi kung totoo man ang kabilang buhay, siguro nandun sila ngayon nakangiti. Nakagawa ng memories kasama ka. Salamat, di tayo umiyak. Lumuha lang ng konti, pero ay nako. Maraming salamat, Kirby, sa pagpapadala ng iyong mensahe ng iyong storya sa amin. Dami naming natutunan, sa totoo lang. Dami naming na-realize ng mga bagay-bagay, no? At kung ikaw meron kang gustong i-share sa amin, sa akin, no? Gusto mong ipabasa, ipadala mo na yan sa ating email, no? Yan po ay thefbcphil@gmail.com. Yan po ay thefbcphil@gmail.com. Pwede rin sa aking personal socials, lahat po yan at Maki on the Air. Maki on the Air, MAKKYONTHEAIR. Okay? Yun. Pwede ka doon magpadala ng iyong entries, no? Dahil next week, babasahin natin yan para sa'yo. Ang pabasa naman, the podcast ay napapakinggan sa Spotify. Mutik pa makalimutan. Ay napapakinggan po sa Spotify, sa Google Podcast at sa Anchor.fm at napapanood din sa YouTube. Nakasama niyo po ang dating nakikikulit. Ngayon po ay nakikibasa. Ang makikibasa, ako po si Kuya Maki. At maraming salamat sa pagtutok dito sa podcast show na kung saan kung di mo kayang sambitin, ipabasa mo na lang. Pabasa naman, the podcast. Paalam! Share nyo to guys kung gusto nyo may paiyakin kayong tao. Yun lang. Paalam po. Friends, maraming salamat sa iyong pakikinig at pakikibasa. Sundan kami sa Facebook, X at Instagram at FBC Philippines. Pakinggan ang Pabasa Naman the Podcast sa Spotify, Google Podcast at Anchor.fm at pwede din manood sa YouTube.